morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mo ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong mahihiling, hindi ang ika'y makapili sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo.
Salamat sa iyo, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. Hindi magbabago, hindi magbabago, hindi magbabago, hindi magbabago. Good morning, Jesus! Ayan, happy Monday, everyone. 'Di ba? Walang makakahigit sa level ng aking Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At today is holiday. It is a holiday. Today is a holiday. Kaya po, inaasahan namin, nakasama namin kayong lahat sa umagang ito sa panibagong series po na ating uumpisahan. Pero bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin muna. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw, Lord. Napakaganda po ng panahon din na ibinigay niyo po sa amin. At alam ko po, Lord, na maganda lahat ang mangyayari sa amin sa maghapon na ito. Dahil inumpisahan namin ang araw namin, nakasama ka. Lord, sa araw po na ito, kayo po ang manguna sa lahat po ng aming gagawin, especially po, Lord, dito sa Good Morning Jesus. Kayo lang naman po, Lord, ang lagi naming inaasahan na gagabay sa amin, magtuturo sa amin, Lord, dahil lahat po kami ay walang magagawa kung wala ka. Kaya, Lord, we offer this day to you. Let your name be glorified, Lord, through our speech and actions. Maraming salamat po muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, mga kapatid. Sa araw po na ito, mag-uumpisa po tayo ng panibagong series natin. Nung nakaraan, tayo po ay nakatapos ng buong linggo ng backsliding. At sa araw na ito, naku mga kapatid, abangan niyo po ang mga kapatiran natin na kasama ko po na mag-share dito. Dito po sa ating uumpisahan na panibago. Alam niyo po itong ating series this week, parang yung backsliding. Walang may gustong makinig, pero napaka-importante po na mapag-aralan po natin siya. Para sa araw na ito, ang ating pong verse of the day is found in Philippians 1 verse 29. Ang nakalagay po, "For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Ulitin ko, Sister Jam, pakita natin sa kanila. Philippians 1 verse 29. "For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Thank you, Lord. Siguro po kahit hindi ko sabihin yung title po ng ating uumpisahan na series sa linggong ito, ay malalaman na po natin kung ano, mga kapatid. Ito po ay ang Christian suffering. Lagi ko pong naririnig itong salita na ito na kapag merong mga dinaranas na pagsubok, why me? What is God doing? Ano bang ginagawa ni Lord? Bakit ako pa? Doon naman po sa mga matagal na nagsasuffer nito, ang katanungan po natin ay, hanggang kailan ba ito, Lord? Hindi na ba ito matatapos? Sabi nga ng maraming Christian, kapag ka ikaw daw po
ay merong boyfriend at binigyan ka ng singsing, ang tawag po doon ay engagement ring. Tapos, pag ikakasal ka na, susuotan ka ng wedding ring. Pagka raw po ikaw ay naging Kristiyano na, or hindi pa tayo sa Kristiyano, sabi nila, after the kasal, di ba ang saya, engagement ring, nagtatatalo ng babae. Tapos, dun sa ikakasal, tuwang-tuwa lalo kasi ikinasal, may wedding ring. After daw po no, ng ilang taon ng pagsasama, eto na yung suffer ring. Wala naman tumawa eh. Yung asawa ko lang naman ang tumawa. Okay na sa akin yun, basta yung asawa ko tumawa. At least, di ba, alam mo na siya lang lagi ang nagbabay ng joke mo. So, yung pong suffering. Alam niyo po, mga kapatid, kapag hindi ka dumanas nito, hindi ka tao. Kasi lahat po tayo dumadaan dito. Christians and non-Christians go through sufferings, mga kapatid. Ha? Mamaya pa yun, babe. Intro pa lang ako. Yun. Thank you, Lord. So, Christians and non-Christians go through this, mga kapatid. At alam niyo po ba, na ang response natin dito sa suffering ang magde-define kung ano siya sa buhay mo. Yun. Yung response mo to your suffering will determine kung ano siya sa buhay mo. Ito ba'y pahirap? Ito ba'y pasakit? Di ba? Marami po pero ang magde-determine nga nun, yung response mo. Kasi may mga tao na ang problema lamang po nito ay walang tsinelas, pero kung makarespond ay wagas. Meron naman pong walang paa, pero yung response po niya ay kakaiba. Kung tutuusin, mas malaki ang suffering ng walang paa. Pero yung reaksyon ng walang tsinelas lamang ay masigit pa kaysa dun sa walang paa. So, yung response mo sa suffering ang magde-determine kung gaano siya kalaki at kung ano ang magagawa nito sa buhay mo. Sa Kristiyano, ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi lamang basta suffering. Ang pag-uusapan po natin this week ay Christian suffering. Ito po ay ang suffering for doing what is right. Kasi po, if you are suffering for doing what is wrong, nararapat lang po yun kasi gumawa ka ng hindi tama. But if you are suffering for doing the will of God and doing what is right, yan ang pag-uusapan po natin ngayong linggo na ito, mga kapatid. Alam niyo po, the chief end of man is to glorify God. At wala na pong hihigit pa na pwede mong maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos than in suffering for doing His will. Kasi dito mo po, this one can make you or break you Kasi kapag ikaw ay nagpatuloy at tinignan mo siya na sa mata ng pananampalataya, it will make you. Make you what? It will make you stronger. It will make you a mature Christian. And it can also break you. At ikaw ay mapupunta doon sa lesson po natin nung nakaraan, magbabackslide ka. Kasi hindi mo siya kakayanin at hindi mo siya gugustuhin. And you will end up na sinisisi pa ang Diyos na bakit hinayaan niya na dumanas ka nito. So, the chief end of man is to glorify God. And God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ang alam ko nagsabi nito ay yung paborito ni Kuya Ernie, Oswald Chamber. Pero, kinote din ito ni John Piper. So, ano yan mga kapatid? So, the Lord is most glorified in us when we are most satisfied in Him.
Kaya ang isang Kristiyano na dumadaan ng mga maraming pagsubok, pero nakakapagpasalamat pa rin siya at nasasabi niya na ang Diyos ang may kontrol ng sitwasyon ko at alam ko na may magandang mangyayari dito, ang ibig sabihin nun, you are satisfied in Him. Ibig sabihin nun, kahit na anong i-allow niya sa buhay mo na dumating, hindi mo siya i-resent. Kasi alam mo na kapag ito ay inalaw ng Diyos, siya rin naman po ang sasama sa iyo. At 1 Corinthians 10:13, ang sabi po, He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, ang sabi po doon, He will provide you with a way out. He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. So, doon sa definition po na yun, o doon sa verse po na yun, makikita po natin na parang wala naman din tayong gagawin. Pagdadaanan lang natin siya. Kasi sabi niya, He will give you the strength. So ang Diyos pa rin ang magbibigay sa iyo ng strength to endure it. Pagkatapos, pagka talagang nagawa na o na-serve na nung pagsubok mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo, He will provide you with a way out. So kung tutuusin, all you have to do is remain and trust Him. The rest falls on God. The rest fall on God. Yung strength to endure it and yung provision para alisin ka niya doon. Sa Kanya din naman lahat. Ang kailangan lang natin, endure and trust the Lord during your suffering. Kaya mga kapatid, ang gandang usapin po nitong suffering na to. Karamihan ayaw pag-usapan pero napakaganda po nito. Kasi alam niyo po, suffering is universal. Sabi ko nga sa inyo, Christian and non-Christian, kahit anong edad, kahit anong lahi, daranas po nito. All creation suffers, mga kapatid. Yan po ay nasa Romans 8:28. Ang kagandahan lamang po, kapag ka ang Christian na ang nagsasuffer, alam na niya. Na-discuss ito ni Minister Ernie nung siya ay last week, hindi ba? Doon sa sabi niya, ang kagaangan ng pagsubok na dinaraanan ng kahit sinong Kristiyano ay yung kaalaman. Kaalaman na ang Diyos ay may gagawing maganda at hindi ka iiwanan. Totoo nga naman, pag alam mo po kasi yun, kahit na anong dumaang pagsubok sa'yo, gumagaang. Kasi alam mo, hindi naman ikaw nang nag-aano doon. Ang nagdadala. Oh, 'di ba? It is not the load that makes it heavy. It is the fact that you carry it alone. Kaya siya mabigat. So ibigay mo sa Panginoon. Sa iba po, suffering is anything which hurts or irritates. Naalala ko kaya ako natawa. Ulitin ko, suffering, sabi, is anything which hurts or irritates. Kaya sabi nung iba, ano ba suffering mo ngayon? Sabi ng iba, asawa ko. Kasi something that hurts you or irritates you. Pero, tignan po natin itong design ng Diyos na makakapag-isip tayo kung ano ang suffering para sa isang Kristiyano. Sa isang Kristiyano, suffering is a tool God uses to get our attention and to accomplish His purposes in our lives in a way that would never occur without trial or irritation. Balik ulit tayo sa Proverbs 20:30. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Ang sabi po doon. Nagko-coincide po siya dito sa aking binasa na definition ng suffering. So, ang sabi po niya, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na ito to get our attention. Sometimes po kasi, pag wala tayong mga sufferings, parang we do not see our need of God. Dahil karamihan po sa atin ay emergency Christians na kailangan lang natin ng Diyos pag hindi na natin kaya
o pag sobra na yung dinaranas natin. Pero pag everything is going well, parang hindi natin naaalala ang Diyos. Kaya sometimes, God uses these sufferings as a tool to get our attention para po ma-recognize natin na kailangan ko ang Diyos. Yun. Tapos, ang sabi niya, it is also a tool to accomplish His purposes. Papaano po ito? Karamihan po sa atin ay hindi nagmamature hanggang hindi dumaan ng mga pagsubok. Kaya tuloy, ang purposes ng Diyos sa buhay natin ay hindi ma-accomplish. Kasi sabi nga ni San Pablo, dapat tagapagturo na kayo. Pero hanggang ngayon, ang kinakain ninyo ay mga, anong tawag doon, yung hindi solid? Milk pa rin hanggang ngayon, liquid pa rin, dapat solid food na. Bakit? Hindi nagmamature. So sometimes, itong mga sufferings po na ito ay tool ng Diyos para po tayo para maganap yung kalooban niya sa atin sa pamamagitan po ng pagmamature natin. So ano po ba ang suffering po ninyo ngayon? Ano suffering nyo ngayon? Judith na naman? Wala na yan. Si Tanene, ano na yan? Masasagot na yan. Judith na yan. John naman? John na daw. Ano po ba ang suffering ninyo ngayon, mga kapatid? Cancer po ba? Sakit po ba yan? Is it physically? Is it mentally? Problema sa asawa? Problema sa anak, problema sa biyanan, problema sa manugang, problema sa boyfriend. Ano po ba yan? So, physically, sakit, mentally and emotionally, problema sa relasyon. Ano po ba ang suffering po ninyo ngayon? Alam niyo po, mga kapatid, tapusin niyo po itong series na to sa buong linggo at abangan po ninyo ang mga kapatiran natin na magpapasalamat at matututo po tayo at may encourage tayo, may edify yung pananampalataya natin dahil malalaman po natin na hindi lang pala tayo ang dumaranas ng ganyan. Tapos, pag narinig mo na mag-share yung ibang tao, magigising ka, sometimes magigising ka. Isa po yan sa purposes kung bakit kailangan po tayong mag-share sa maramihan dahil baka merong nangangailangan ng tulong kagaya ng pagtulong na ginawa sa iyo ng Diyos sa suffering mo. Tapos masasabi nung iba, grabe no, mas malaki yung problema niya kaysa sa akin, pero bakit siya nakakangiti pa? Bakit ako mas maliit ang problema ko? Parang masyado na akong irritable. Malalaman niyo po yan ngayong linggo na ito. Pero tatapusin ko na po muna itong introduction na to for Christian suffering. So, abangan niyo mga kapatid ha. Why do we suffer? 'Di ba? Ano ba ang dapat na maging response natin? At ano ba ang napoproduce nitong suffering na to sa buhay natin? Yan po ay tatalakayin natin sa buong linggo na to. Kaya mag-abang po kayo mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. Maga ako natapos ngayon because the doctor is in. Bibigyan po natin siya ng mahabang oras. At kayo rin po. So mamaya po mga kapatid ha, i-ready niyo po yung inyong mga tanong. Actually po, sabi ni Doc, ang kanya daw pong topic for today is about hypertension and diabetes. But anything medical daw po is welcome. Kaya i-ready niyo po ang inyong mga katanungan mamaya po at makinig. At kung may nangangailangan po ng tulong medically sa araw na ito, i-share nyo po ito para po makapulot sila ng mga information regarding diabetes, hypertension, and anything medical for that matter. Ano po, basta mako-cover po ng ating oras. Yan. Ngayong araw na ito, birthday ni Sister Abigail Garcia at Sister Andrea Bonifacio. Aba, solo ng dalawang kapatid natin. Abigail Garcia ay apo ni Brother Al?
Taga Isabela? Oh, and Andrea Bonifacio? Hindi, nag-birthday na si Andrea eh. Hindi Bonifacio yun. Oo. Well, anyway, happy birthday, Sister Abigail from our Isabela Outreach and Sister Andrea Bonifacio. Wala dito yung nag-greet eh, no? Oo. Happy birthday sa inyong dalawa, Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. Alam nyo, tomorrow, Christmas na. Christmas month na. Ay, hindi. Ber pala sa Pilipinas, Christmas month na, no? So, ang atin pong, we only have 25 days before Christmas. Ayan, 25 days na lang, Pasko na. Thank you, Lord. Aawitan ko na ang kasama ko mamaya dahil magpapasko na. 25 days na lang. Okay. Ang atin pong memory verse for this week ay may kinalaman na sa Pasko. At kung ikaw ay isang Kristiyano at hindi mo memorize ito, mga kapatid, may problema tayo. Because this is the heart of the Bible. Every Christian must memorize this. Hindi lang must know this, but every Christian must memorize this. Ang atin pong memory verse for this week ay isa rin pong scriptural song. Makikita natin sa John 3:16. And it goes something like this. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. O diba, ang ganda mga kapatid ng ating memory verse. May tenor tayo sa araw na ito na kumpleto. Yan po ang ating memory verse of the week. Mga kapatid, siguro po kung meron kayong makakalimutang ibang verse, iba na lang. Wag lang po itong John 3:16. Ano po? Dahil ito po ay ating ito ay heart of the Bible at kailangan po ito'y memorize po natin. Because this sums up the salvation na nakuha at ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya memorize this verse mga kapatid, John 3:16. Ngayon po, dahil December na bukas, November 30 ngayon, pero tomorrow is December na, kaya ang ating pong new song ay pang Christmas na, mga kapatid. At sa araw na ito, ang ating pong new song is brought to us by... brought to us. Para may tayong sponsor, no? It is composed by Sister Sally Bartolome. At ang title po nito ay
tuloy pa rin ang Pasko. Pakinggan po natin mga kapatid. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Ano man ang iyong kalagayan, may lungkot man o ligaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, pag si Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko, Dok. Tuloy pa rin ba ang Tuloy Pasko? pa rin, tuloy na tuloy. Wala. Sabi kasi nung iba, Dok, pass ako. Pass na. Pass muna ako. Mga kapatid, the doctor is in. Yes. Dok, bati ka naman muna Good sa morning, kanila. Jesus. Good morning sa, saan ba? Dati, the East, yung Days Group, hindi ko nabate. Aha. Kumusta sa mga taga-East, sa mga taga-Comfy, Illinois, Mami, Daddy, Ate, Jeremy, Kuya Ed, and sa lahat, kay Ate Mare, kay Ate Daisy, kay Tita Adoreng, lahat ng may mga high blood at at diabetes na gumagaling naman at Gumagaling nakokontrol. naman. May karugtong naman. Oo. Dok, hindi mo pala nabati taga-East noon? Hindi ko nabate, kaya marami nagtampo daw. So, hello ulit sa mga taga-East. Paano pa naman po? Taga-East pa naman si Doc, tapos di niya binate. Ayan, thank you Lord. At kinabog ako ni Doc ngayon dahil may dala siyang sariling mic. Doktor nga mga kapatid. Dalawa. At dalawa pa. Thank you Lord. Opo. Ayan mga kapatid, tayo po ay pinagpala sa araw na ito dahil kasama po natin uli si Doc. Alam niyo po, ang hirap hagilapin ni Doc sa mga panahon na ito. Dahil siya po ay pinagpala na ng Panginoon. Wow. Thank you, Lord. Talagang blessed na blessed po ang ating kapatid. Bago po tayo mag-umpisa, good morning po kay na si Sir Evelyn Miranda. Abulog chapter. Ito po ay Isabela, tama? Yung Miranda? O yung taga-Abulog? Taga-Abulog. Evelyn Miranda. Abulog chapter, sabi niya. Ayan. Kapatid ni Sister Jen ito. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Kamusta po kayo dyan?
Ayan, thank you, Lord. Okay. Bago po natin bigyan si Doc ng pagkakataon na mag-discuss na po tungkol sa mga inaabangan po ninyo. By the way, mga kapatid, send in your questions po regarding dito sa topic niya na to. Gusto ko muna siyang bigyan ng pagkakataon para magpasalamat. Kasi, yung blessing ni Doc, ibang klase na talaga. Doc? Doc, baka gusto mo magpasalamat muna. Sikreto ko nga yan. Ay, sinisikreto? Hindi, ang pagpapala dapat sinishare. Hindi. Nagpapasalamat na nagpupuri ako sa Panginoon dahil for the longest time, I've been a physician for 13 years. Ako po ay formally nagkaroon na ng title last month lang, 2 months ago, na medical director. Yun po yung actually, yun po yung dream ng ibang mga physician na pinakamataas na po na posisyon na pwedeng makuha sa isang hospital. Lapit mic. Ay, nawala mic niya. Nawala na agad ang Ayan, thank you, Lord. Isa siya sa pinaka-aasam-asam naming mga doktor na pinakamataas na posisyon na makukuha sa isang institusyon, like sa hospital or like sa corporation. And so, binigay sa akin ni Lord, and I know na napakalaki ng responsibility na yon. Alam ko pag nandyan siya, laging tama yung desisyon, tama yung mapupuntahan ng mga desisyon, kasi si Lord talaga ang source ng lahat ng knowledge and lahat ng wisdom. Thank you, Lord. Amen. Kung kayo po ay nandito nung unang bisita ni Doc sa atin, na-share po niya kasi yung pinagmulan niya noon. Kaya kung kilala niyo po ang pinagmulan ni Doc, ay masasabi mo po na ngayon talaga ay super blessed na siya ng Panginoon. At yan po ay ina-acknowledge naman po niya. Kagandahan po nito, ano man ang maging accomplishment ng isang Christian, attributed to lagi doon sa giver. Correct. Ayan, Yun yung song na ko, di ba, He Taught Me. Oo, kaya reason. yung awitin ni Doc. Kaya alam niyo po, mga kapatid, ang success po kasi, kailangan makita ng isang Christian na hindi ito because he is good, he is talented, o kaya matalino siya. Kailangan makita mo to na na-achieve mo ito because God is good. Hindi sa ano pa mang bagay. Kaya thank you, Lord. Okay, para po umpisahan na po natin ng Doc, ang tanong ko, bakit ba ang hypertension at diabetes ay masyadong parang number 1 ba siya, Doc? Hindi naman. Yes, actually, number 1? Cardiovascular diseases are number 1, not only the first world countries, but sa ibang bansa din. Actually, sa buong mundo, nagra-rank siya number 1, number 2, or number 3. Kasi it's one of those lifestyle diseases. Pag lifestyle diseases, as we venture into more complicated foods, dumadami yung mga pagkain, mga milk tea. Dati, wala namang milk tea. Yung mga donuts na sumasarap, tumatamis, nagiging complicated yung mga coffee, may cream na nasa taas. Habang nagiging complicated, nagiging risk sa tao na magkaroon ng lifestyle illnesses. Oo. Kaya pala sabi ko, bakit kaya laganap ito? Kasi nga lifestyle diseases siya. Oo nga. Doc, yung bang hypertension at diabetes, may pinipiling gender? I mean, kanino siya mas majority ng anong gender o hindi naman? Well, actually, lahat na apektuhan ng diabetes and hypertension equally, male and female, base sa studies. Male and female. Pero nagkakaroon kasi ng increase ng male patients because of vices. Mas marami sa kanilang naninigarilyo, mas maraming umiinom ng alak, which predisposes them to diabetes and hypertension. Mas pala ang lalaki dahil mas maraming bisyo. Yes. Oh, okay. Thank you, Lord. Pero, bakit ganun, Doc?
wala namang bisyo yung iba, kagaya dito sa amin, pero hypertensive pa rin Well, sila. like for hypertension, no, ang hypertension may dalawang types. No? We have Okay. type 1 and type 2 hypertension. Yung type 1 hypertension, sinasabi na essential hypertension siya. Walang kadahilanan na nagkaroon ka ng high blood. High blood ka lang talaga, maaring nasa lahi, maaring nasa dugo. Yun. Yung ba yung sa akin, Doc? Essential? Essential, yes. Kasi hindi tama. natin alam, di ba, kung... Correct. That's 90% of the cases. So, that's the major type of hypertension. That's type 2 hypertension. That's type 1 hypertension. Type 1. Yung type 2 hypertension, it's, the secondary type pala of hypertension is a secondary illness na nagkukos ng high blood dahil sa ibang sakit. Like, sakit sa bato, sakit sa, diabetes, endocrine illnesses, and other sakit sa liver na nagkaka-cause ng increase in high blood pressure. That's secondary type of hypertension. Yung diabetes naman, dalawa rin yung types. No? Type 1 is the insulin-dependent type na nag-occur kahit nung bata ka pa. Nawawalan ka ng insulin sa katawan, kaya kailangan mo mag-inject ng insulin every day. Kaya yung tinatawag na insulin-dependent. Doon sa secondary type, yun yung adult onset na may insulin ka sa katawan, pero hindi nagagamit ng katawan mo yung insulin. Ang insulin ho kasi, ang main function ng insulin is kapag kumain ka ng donut, kumain ka ng kanin, uminom ka ng milk tea, or any carbohydrates na kailangan mo sa katawan mo para mag-generate ng glucose, which we normally use for energy, madi-store yun sa liver, sa muscle, sa adipose tissue through insulin. Dahil pagkakain mo, pupunta sa dugo, pagpunta sa dugo, kailangan madeposito niya sa iba't ibang parte ng katawan. Pero ang isang diabetiko, kapag wala kang maayos na pag-function ng insulin, hindi na pupunta sa muscle, hindi na pupunta sa liver, hindi na pupunta sa adipose tissue, napupunta sa dugo, naiiwan sa dugo. So yung komplikasyon ng diabetes would be dependent on sa dami ng asukal sa dugo. Let's say sa kidneys. Isa sa pinaka mataas na complication ng diabetes is diabetic nephropathy na tinatawag. No? It's an illness sa kidney na in a layman's term, ang taas-taas ng asukal sa dugo at ang function kasi ng kidney natin is to nasalain yung dugo. Ang molecule ng asukal masyadong malaki. Kapag normally, normal lang yung sugar mo, let's say 125 milligrams per deciliter pababa, hindi siya lalabas sa kidneys, sa ihi, hindi siya lalabas. Pero pag mataas pa doon yung asukal mo sa dugo, sisiksik niya yung sarili niya sa kidneys, papasok siya sa loob ng mga structure ng kidneys, iihi mo ngayon yung asukal sa dugo. Kaya minsan kapag nagpapa-urinalysis, nakikita mo yung sugar plus 1, sugar plus 2, sugar plus 3, which is normally should not be present. Ibig sabihin nun, indication yon na kapag nilalanggam yung ihi mo or mataas yung sugar sa urinalysis, it could be confirmed through a blood test na you're diabetic already. Doc, ayan, habang nakikinig si Doc, nagbubuo ako ng question sa ano. Una dun sa sa high blood. Totoo ba, Doc, na mas maganda pa yung type 2 kesa sa type 1 na hypertension dahil daw mas maganda yung alam mo kung ano pinagmumulan? Actually, yung type 1, yung essential and Essential secondary. na lang. Yung essential type of hypertension, walang kadahilanan na tumataas ang blood pressure mo. So, yun yung mga kailangan mag-maintain ng anti-hypertension medications daily. Kasi wala kang kadahilanan high blood ka lang talaga. Kailangan mong kontrolin yung BP mo. Let's say, nag-inom ka ng oral contraceptive pill. Ang oral contraceptive pill for quite some time, nagko-cause ng increase in blood pressure. Kapag hininto mo yung oral contraceptive pill, bababa na yung blood pressure mo. So you do not need to take yes. Another thing is gestational hypertension. Hypertension, no? Oo, ganun. Pagbuntis, no? Oo, yung mga napipre-eclampsia, mga gano'n. Doc, kailan mo mako-consider na ikaw ay hypertensive?
Kasi there are times na parang mas madalas yung normal yung blood pressure mo kaysa sa minsan-minsan na tumataas. Considered hypertensive ka na rin ba doon? Okay, very good question. Kasi kapag sa isang okasyon, ikaw ay na 140/90 on single occasion, hindi ka pa mako-consider as high blood. It should be a mean of at least 2 blood pressure na mataas ang BP mo consistently. So kapag ikaw ay 140/90 ngayon, at the next day 120/80, the next day 110/70, the next day 110/70, hindi ka hypertensive. Okay, so ganun siya. Sa'yo, hindi ako. Dapat, kaya kapag ang diagnosis ng hypertension, initially, minomonitor namin kung gaano kataas yung kanyang blood pressure within the week. Monitor mo like 2 or 3 times a day, umaga, tanghali, gabi, because blood pressure could be affected by time of the day, your stress levels, pwede yun, your activity, pwede yun. Like ngayon, 120/80 ako, pag nag-jumping jack ako, mag-exercise, tataas yan to 140, 150, yung mga ganon. Mas relax siya kapag nasa bahay kumpara sa office. So may mga ganong factors. So dapat makuha mo yung average at makuha mo yung actual BP. Although merong monitoring na sa hospital na kinakabit sa katawan na mamomonitor niya yung blood pressure mo all throughout the day. Okay, ganun na. Just like yung sa... Mas madalas yung normal ko eh. Minsan lang tumaas ang BP, lalo na ngayong pandemic. Talagang nag-normal yung BP ko. Kasi nag-take ako every day eh. Bihira lang. Minsan, pag sumakit yung ulo ko, ayan, saka pero hindi na ganun kataas. Ngayon, Doc, may kinalaman ba yon sa menopause, sa mga babae? Totoo ba, Doc, na yung menopausal ay nakakataas ng BP? Yes. Oo. Kapag nagbabago yung, especially sa babae, nagkakaroon ng hormonal changes, no, it affects blood pressure. Nung dati, talagang, kunyari, complete na hindi ka, kahit vegetarian ka, kahit wala kang hilig sa mga matataba, maalat na pagkain, pero pagdating ng 50s, dahil nag-menopause ka na, tataas ang BP mo because of hormonal imbalance. Yes, oo. Hindi pa pala ako Doc, hypertensive kasi bihira lang akong tumaas. Okay. Yun yung ibang inaano nila. No, Doc, 120, 110/80 na ako. Umiinom ako ng gamot. Dapat ba ihinto ko na? Yun yung next question. Hindi po dapat. Okay? Dahil unang-una, tinitignan namin na kaya bumababa yung blood pressure ng isang tao dahil umiinom ka ng gamot. That's number 1. Then second, may mga paraan para mabawasan o maalis yung pag-inom mo ng gamot, pero hindi siya agad-agad. It will be evaluated, like, for example, mag-lose ka ng weight, like 10% of your body weight. Let's say, 90 kilos ka ngayon. Tapos, Like you, Doc, like you. Thank you. 90 kilos ka ngayon. Then, after 6 months, naging 81 kilos ka na. That's 10% of your body weight. It will decrease your blood pressure for about like 10 millimeters mercury. Kung dati, 150/90 ka, kapag nag-lose ka ng mga 10 kilos, magiging 140/90 ka na lang. So, napapababa niya. And then, aside from that, you could also decrease your blood pressure with lifestyle and dietary modifications like magbawas ka ng salt intake. Oo, salt, Dahil kasi no? yung salt, nag-a-attract ng water yan. No, kapag umiinom ka ng tubig, ibig sabihin, hindi lahat na iihi mo. Napupunta siya sa kalamnan, napupunta siya sa dugo. So nag-a-add siya ng pressure doon sa blood. No, ang gusto mo, alisin yung, pag umiinom ka ng tubig, maalis mo din yung like percent of your water. Pero kapag laging mataas yung pag-take mo ng sodium, mariretain siya sa katawan mo. Sodium is not only sodium chloride, no? Yung asin. No? So akala nyo pag maalat, yun na yun. No? Pero hindi. It's also a preservative. So tignan nyo yung ketchup sa likod. Hindi naman siya diba? Tignan nyo lahat ng lata, nasa lata, may sodium content yun. Oo. So we advise kapag ikaw ay hypertensive, ikaw ay iiwas sa anything in the bottle, anything in the can. Dapat fresh lang siya. So
as much as possible, mamamalengke ka na, although may COVID ngayon, no, ano ka na, Mag-order ka ng Oo, fresh order. and online. Basta ganun siya. Mas okay kapag high blood ka to buy fresh foods, buy fresh fish, iwasan yung mga nasa dried fish, bawal din. Basta yung mga salty foods, no, bawal din. Basta iwasan nyo lang yung anything in the can, anything in the bottle. Mga kapatid, pakibigyan naman po sila ng microphone doon. Kasi baka mamaya, merong may tanong sa kanila. Oo. Meron po bang may tanong sa inyo tungkol sa hypertension muna? Oo. Pati po sa mga kapatid natin sa nanonood, baka po meron kayong gustong malaman. Or anything, kahit na anong Kay Doc. medical. Oo, kahit anong medical po, mga kapatid, ha? Pwede naman po. May question ba tayo dito, mga kapatid? Hindi mapanghi, kasi lahat ng ihi mapanghi, Ben. Oh, may question si Pastor. Ihi daw ng ihi. Actually, yes. Yung ihi ng ihi for diabetes. No? Oo. Polyuria. For Ang tawag yun. diabetes. Isa sa mga symptoms. Kasi nga yung, di ba Doc, yung mga mataas ang sugar sa ihi nila, iba yung amoy di ba? May pagka-sweet na, kaya nga nila Aromatic. langgam Oo, di ba? Yes. No? Oo. So, wala pa kayong question sa diabetes? Ay, sa hypertension? O anything daw. Doc, ako na lang ulit. Doon sa sinabi mo na diabetes, yung mga lolo't lola ko, namatay nang walang diabetes. Ang father ko, namatay sa diabetes. Yung mga kapatid din yan, na talagang malalaki kasi, Dok Halos namatay din yung iba niya sa diabetes. Tapos, yung mga kapatid ko, tsaka nanay ko, lahat sila, diabetic na. Ako na lang ang natitira na hindi. Yun ba yung tinatawag na genetic? Mayroong factors na kapag ikaw ay may nanay or tatay na parehong diabetes, nasa genes ninyo, nasa genes ng mga anak, yung predisposing risk na magkaroon ka ng diabetes. So it could be inherited with that. No? Pero kung sa lineage ng lolo or lola dati na wala, it could still be possible, no, na mas maganda lang yung kanilang lifestyle noon. Na Lifestyle hindi sila nga, nagkaroon. tama. Pero eventually, nag-trigger lang with this lifestyle sa parents mo na naging diabetico sila. Pero it's within the genes, nasa genes. Oo nga. Kaya maingat din ako kasi sa lahat sa aming magkakapatid, Doc, ako ang hindi meat eater talaga. Hindi ako ma-meat ever since. Tapos, hindi ako mahilig sa taba. Yung isang kapatid ko, gusto niya yung sa nilaga, gusto niya yung pag ginanon niya yung sa kamay niya, yung nagsasway na ganun yung taba, yun ang gusto niyang kinakain. Pag kumain ng ganun yun, akala mo kumakain nga ng butter yun, alam mo yun, nang walang tinapay. Simula nung maliit kami, lahat sila ganun, Doc, meat eater talaga, tapos kahit basta walang restriction. Ever since pag ako kumain ng, ngayon nga yung lumpiang Shanghai, Doc, pag yun niluto ng pag kinain ko, pag dumaan yung mantika sa lalamunan ko, naku, Doc, uubuhin na ako ng non-stop na ubo. Okay. Yung risk na mataas yung meat intake dahil mahilig, tapos mataas yung taba doon sa meat, it predispose you to an illness called dyslipidemia. Problema yon sa cholesterol sa dugo. Pag nagkaroon ka ng mataas na cholesterol sa dugo, it increases the risk of your hypertension to develop into a more complicated illness like stroke, sakit sa puso. Kasi mataas na yung high blood mo, yung blood pressure mo, tapos mataas pa yung cholesterol mo na nagde-deposit sa blood vessels, no? It predisposes you to more complicated illnesses. And then, kapag pwede ring ang dyslipidemia alone could cause hypertension. Kapag ang lumen, yung daluyan ng dugo sa blood vessel, lumiliit dahil sa fat deposit sa loob ng
blood vessels. Kailangan ng yung normal na dumadaan na fluid doon o na dugo doon sa blood vessel, lumiliit ang dinadaanan niya. So nag-i-increase ng blood pressure din. Doc, dun sa explanation mo kanina, dun sa diabetes, automatic ba yun, Doc, na kapag ka ang isang tao ay mahilig sa matatamis, magkaka-diabetes? Hindi. Hindi siya automatic, no? Merong nga tinatawag na sweet tooth na tao, no? Pero hindi naman, bakit ito, kain ng matamis, hindi naman diabetiko. Oo. Maaring na, ang problema kasi with diabetic individuals is the insulin levels, hindi kinukuha yung asukal sa dugo. Yun yung problema. So kapag ikaw ay normal pa ang function ng insulin mo sa dugo, hindi ka diabetiko. So, nagsiset in siya kapag may problema later on, like nag-50 years old ka na, hindi mo na kayang kuhanin ng insulin mo yung asukal sa dugo, although meron ka pang insulin, binibigyan na namin ng gamot. At dinadiagnose na namin na diabetiko sila. Pero hindi siya nangangahulugan na gano'n. Hindi automatic. Meron akong nabasa, Doc, na ang diabetes daw ay parang inability of the pancreas to produce insulin, tama ba? That's type 1. Type 1 diabetes mellitus. Walang insulin na napoproduce yung pancreas. Oo. Kaya kailangan mong bigyan ng insulin. Doc, bakit hindi nakaka-produce ng enough yung pancreas mo? It's a genetic disorder, no, yung pancreas mo na hindi ka nag-release ng insulin. May mga causes ba yun, Doc? Kung bakit yung pancreas ay nagkakaproblema? Lifestyle illnesses nagsiset in na yun later on, pero hindi siya, ang problema doon is not the insulin levels. Ang problema doon, hindi nagagamit yung insulin. Oo, so yun yung problema doon. May insulin ka, nagpo-produce ng insulin yung pancreas mo, pero hindi nagagamit ng katawan mo yung insulin. That's why you need help. You need help to for your insulin to work. Yun yung, siya. Meron tayong question dito, Doc. Sabi niya, galing ito kay Sister Vilma Miranda. Tanong ko lang po kung anong vitamins pwedeng inumin ng high blood at diabetic po. Minsan po kasi nanghihina ang katawan ko. Okay. Isa sa mga common na binibigay na essential with diabetes especially, no, is vitamin B complex. Kung naririnig niyo yun, vitamin B complex. Kasi merong complication yung diabetes na tinatawag na diabetic neuropathy. Problema sa nerves yun. Ang pagkain ng nerves sa dugo is vitamin B complex. So, regenerate yung, nag-stimulate ng function ng nerve impulses, yung vitamin B complex. So maganda pala sa mga lahat ng diabetic na maging supplement nila yung vitamin B complex. May mga issues about absorption ng vitamin B complex, pero generally, you take vitamin B complex na lang. May mga mahal, may mga mura, pero just take once a day. Once a day. 500 milligrams. Meron pa dito, Doc. Sabi niya, Doc, ask ko lang po, kung diabetic po ba ako at need kong magpabunot ng ipin o pustisuhan, okay lang po ba? Galing kay Sister Tess Mercado. Oo. General rule kasi, no, it's you should clear all your medical condition kapag may surgical procedure. And kapag bubunutan ng ngipin, it's also a surgical procedure. May dugo na kasama, may anesthesia. So kailangan normal ang asukal, normal ang blood pressure. Kasi kung let's say mataas ang blood pressure mo, bubunutan ka ng ngipin at bubulwak yung dugo doon sa bunganga mo, mahirap makontrol. Ayaw ng dentist 'yon. So whether what condition, it should be cleared, it should be controlled. Bago gawan ng ganon. Isa pa, Doc, galing kay Sister Marikit, ang hypertension ba at diabetes usually nagsasabay? Okay. Hindi po. Magkahiwalay siya. Pero
yung iba nagsiset in like hypertension at early age na 30 years old, depending nga sa lifestyle at depende sa genetics. Pero maraming pasyente ang parehong diabetic at high blood. Hypertensive, Oo. ano? Oo. Magkakonekta ba yung dalawang yun, Doc? May risk sila pareho na magkaka-connect, like yung smoking, di ba? Like yung alcohol intake, yung ganon. Okay. Nagko-connect sila. Mahilig sa matamis, mahilig sa matataba, nagkakaroon ng connection. Nagko-connect sila pero doesn't necessarily mean na magkasama sila lagi. Yes, pero pwedeng mag-set in lang yung high blood lang or diabetes lang. Pag nagsabay daw yung dalawang yun, Doc, Ano yun, Pastor? Kapag nagsabay, let's say, yung isang risk factor ng high blood is magkaroon ng stroke. Ang diabetes, isa sa mga complication niya ay magkaroon din ng stroke. So kung meron kang one risk na may high blood ka at diabetic ka double pa, ano yun? double whammy yun. So magkakaroon ka ng increased risk, more risk to be. Ayun, okay. Doc, yun nga, yun yung sabi ni Pastor, tinanong niya, ano ang pwedeng mag-suffer ka na dun sa dalawang yun, ano? Ang unang-una pala, stroke. Pareho, yes. Oo, Stroke, heart illnesses. Yung mga later complications, like yung masisira yung kidneys, ito, Sister Riri, linawin ko, sasabihin nung iba, ayoko mag-inom ng diabetic medications. Masisira yung kidneys ko Doc, dyan. yan lagi ang daming ano yan masisira lagi. yung atay ko dyan. Ganun Oo, yung, oo. ayoko uminom ng gamot, ang palaya lang ako. Oo. Ganun yung sinasabi ng mga patient. Kapag kayo ay iinom ng gamot, kahit anong gamot, kahit vitamins, no, kahit pagkain lang, kailangan dadaan yan sa bituka, pupunta sa dugo, pupunta sa atay, pupunta sa kidneys para iihi para idumi, no, yung ininom or kinain ninyo. Kahit vitamins yan. Mag-increase lang yung risk ng magkaroon ng problema with kidneys or liver kapag umiinom kayo ng gamot for the longest time, like 20 years ka ng diabetic, 20 years ka ng... So, kumpara doon sa isang tao na hindi umiinom, talagang mas malaki yung risk na masisira yung kidneys. Pero, mas madali hong gamutin yon. Mas madali hong gamutin kaysa hindi ka uminom ng gamot at magkaroon ka ng stroke in like 1 or 2 years. So kung in-analogy po, kapag ikaw ay hindi uminom ng gamot, let's say for hypertension, dahil masisira ka mo yung kidneys mo, it will take you 20 years para gamutin ka doon sa kidneys mo. But it will kill you in 2 or 4 years or 5 years due to stroke. Pag Dahil di ka uminom. Kapag ikaw ay umiinom ng gamot na, let's say, 5 pesos a day, pag ikaw ay umiinom nun in 20 years, pwede kang gamutin with kidney failure, na pwedeng ma-cure pa. Pero kapag ikaw ay na-stroke, like in 2 years na hindi ka umiinom ng gamot na 150/90 yung BP mo, ikaw ay na ICU, it would give you like 1 million, 2 million of your money, no, na i-risk mo lang doon. So you weigh the risk, no, whether you want to be confined or maswerte ka pa po kung makalabas ka ng ICU ng ganon. Like may mga types of strokes, no, yung hemorrhagic type, yung talaga pumuputok yung blood vessel mo. Kailangan ng operasyon, bago ka yung ganong sitwasyon. So we do not want that, no. Ang binabase ng medisina yung management para ma-prevent yung complications ninyo na ganon, na mas malala. Yung high blood mo, wala naman ako nararamdaman hindi ako iinom ng gamot. So, ang sinasabi ko parati doon, doon sa office namin, kung ganun lang po, sir, sasabihin namin, sino walang nararamdaman? Taas o kamay, fit to work na po kayo lahat. So, dapat hindi ganon. Ang hypertension is an objective finding through blood pressure, no? So nakikita namin kung 140, kung 150, kung 190, and then every corresponding blood pressure has corresponding management. So sinasabi lang ng mga medical practitioners, doctor, nurse na pag ganito po yung blood pressure, kailangan pong uminom ng gamot para mapreventahan yung complications nito later on. Okay. So mga kapatid, yung sinabi ni Doc,
Karamihan po sa atin yun ang ating justification sa hindi pag-inom ng gamot. Yung makakasira sa kidney ko. Oh, kung nakinig po kayo dun sa sinabi niya, oo nga naman, 20 years bago maapektuhan yung kidney mo. Samantalang kung di ka iinom, minsan in an instant, Doc. Yes. Ala na. May isa pang tanong, Doc, galing kay Sister Linda Javier. Sabi niya, Doc, hindi po ako diabetic, pero ihi po ako ng ihi. Dati na po yun. Normal na po sa akin yun. Ano pong masasabi niyo? Okay. Yun, sabi nga yung sa tanong ni Pastor kanina, ihi ka ng ihi is, ang tawag doon is polyuria. Marami, urea, urine. No? So, parati kang ihi ng ihi. Isa yun sa mga sintomas ng diabetiko. Marami ding ibang sakit na nagkakos ng frequency in urinating. No? Infection, pwede na mag-cause yun sa bladder. So kung hindi ka na-rule out natin na ikaw ay diabetiko, pwede nating i-venture yung ibang illnesses like urinary bladder illnesses, mga ganon. So pwedeng, let's start with urinalysis, tapos pwedeng ultrasound, no? Pwedeng umabot yan sa kidneys, aralin no? Kung ano yung culprit, kung ano yung main source nung ganon. So, hindi lang diabetes ang Hindi lang pwedeng po. maging Yes, dahilan, hindi lang. Doc? Sabi ni Tikya, Doc, what do you consider high blood pressure sa mga low blood? Okay. Meron bang ganon? High okay. blood na sa low blood? Binabase kasi yung definition ng blood pressure sa, like us, no, sa Philippines, we refer on the American Heart Association, and then they tell us na kapag ang blood pressure mo mas mataas sa 120/80, it means like 130/90, you're on a pre-hypertension stage. Yung iba nga, may classification pa yan, like Asian classification, like Western classification, no? Pero sa atin, we base in Singapore, 120/80 is still normal. Kapag mataas ka na doon, you are pre-hypertension, 130/90. 140/90 is stage 1 hypertension. Yun yung sinasabi, hanggang 159, 160/100. No? It's type 2, stage 2 hypertension. Doc, yung pang sinasabi mo, 140/90 ay considered na, ibig sabihin, yung palaging gano'n ang ano mo? O, paano yung nag-140/90 na minsan lang? Yun. Pero mas yung regular, yung ibang maraming araw, okay naman siya. Okay. That is why yung screening ng blood pressure is yung pag-monitor mo ng blood pressure One is just one of the requirement. Like 1 week mo i-monitor. Okay. Pero meron pang ibang hindi lang ancillary test. yun. ECG is one. X-ray is one. No? Blood exam, yun nga, to rule out secondary illnesses. Sa ECG, makikita natin kung yung left ventricle mo ay lumalaki. We always tell the patient na ang puso is a muscle yan. Muscle. Kapag ikaw ay nangangailangan ng katawan mo ng mataas na pressure, natitrain yung muscle. So, pinahihirapan mo yung muscle. Alam ni brother na yung mga nag-exercise na kapag ikaw ay pinapahirapan mo yung muscle mo, ano nangyayari? Nag-hypertrophy, lumalaki. Diba? Ganun yung mga muscle builder. Kaya nga mo nagbubuhat ng load, pinahihirapan mo yung muscle mo para lumaki. So kapag yung muscle mo na heart, pinapahirapan mo, lumalaki rin po yung puso. So that's what we term as ventricular hypertrophy, na nakikita yung LVH, left ventricular hypertrophy. Kasi yung left ventricle mo yung mas lumalaki. Pag lumalaki yun, at occasionally nag-140 ka na, then we also give anti-hypertension medications. Oh, okay. Ito naman, Doc, galing kay Sister Teresa Viernes. Sabi niya, Doc, pinalitan ng losartan ang dati kong tinitake na amlodipine kasi matagal ko nang gamit at mataas po ang kolesterol ko. At ang binigay sa akin ay simvastatin. Doc, hindi po ba delikado kasi inborn akong only one kidney?
unidentified ang left kidney ko. Okay, ang gandang tanong, no? Yun, parang sinamari lahat ng mga sinabi ko, no? Doon sa tanong. Anyway, ang key po doon is every 6 months. Okay lang po yun. Just take your medications, no? Regularly. Pero every 6 months, you need to follow up para ho maka-cover ng maalam ng doktor kung ano po yung dapat niyang imo-monitor, ano yung dapat i-add up or imo-modify dun sa gamot ninyo. Let's say, tumataas na yung creatinine, tumataas na yung kidney enzymes ninyo, we modify the medications, no? Just to prevent illnesses. So, ang key po dyan is, kung ikaw ay walang nararamdaman, kung normal ka, no, at wala kang maintenance medication, you consult and do blood examinations every year. Yun po yung annual physical exam. Kapag ikaw ay diabetico, hypertensive, or may ibang illnesses, you should see a doctor, do medical examinations every 6 months. Opo, yun po yun. Meron dito, Doc, sabi, Doc, galing kay Brother Lito, ako, Doc, simula nang gumamit ako ng magnesium spray, from January till now, di na tumaas BP ko. 120/80 na lang daw ang average. At ang sugar daw niya ay 100/120. But still, taking maintenance regularly. Correct. Yun po yan. Now, if you are taking supplements, wala hong issue ang mga doktor dyan. Wag lang, although yung iba kasi pinopromote na. Ako, Huwag lang ipalit. pinopromote na mag-take. Ako kasi, walang problema sa akin, no, personally, to give supplemental Supplements. medications for as long as hindi mo titigil yung Maintenance maintenance mo. medication. Oo. If it makes you good, it feels you good na kapag umiinom ka ng supplemental medications, continue it, di ba? Ba't mo papahinto? Pero you should still continue or never stop your maintenance medication na mas importante. Tanong pa, Doc. Tanong ko lang po, pag inuubo ng pabalik-balik, ano ang dapat gawin? Dami na po kasing ininom na gamot. Okay naman po sa chest x-ray. Oh, drill po yun. No? Na if you're coughing for the longest time, like 2 weeks po yung cut-off, you need to do a chest x-ray. Kapag ang chest x-ray, niro-roll out lang po yung lower respiratory part ng katawan. No? It means yung baga. Kung may lower pneumonia, lang. kung may problema. Pwede ka rin kasing ubuhin sa upper respiratory tract mo. Yun yung mga acute bronchitis, yung mga acute tonsillopharyngitis na makati yung lalamunan. Pwede rin po yun. So you need to, kung meron kang problema with coughing for more than 2 weeks, normal yung x-ray mo, you either do pulmonologist consult or an internal medicine consult. Ang i-consult. So kahit na okay yung chest x-ray, lower lang pala yun. Yes. Baka ang problem is upper respiratory. Yes, oo. Kasi ang x-ray, malalaman mo kung may pneumonia ka, kung may TB ka, kaya ka ubo ng ubo. Kung clear ka doon, pwede kang magkaroon ng may ibang infection. Like, yung iba, months nang umuubo, normal ang x-ray. Yung pala at the end, ang problema niya is GERD. GERD, oo. Oo, so ano naman, Yung- ENT ang tumitingin, no? Gastroesophageal reflux disease. Tumataas yung acid, umaakit sa lalamunan. Nakakaubo rin pala yun. ano, Doc? Nai-irritate. Yes, ubo ng ubo. So ang gamot doon is not actually cough medication but to lower your acidity levels. So magkaiba siya. Pero ubo rin ng ubo yun. Kaya kailangan, Dok, malaman kung ano yung pinaka-cause ng ubo mo, no? Yes. Para tama yung paggamot mo kasi iba-iba pala. Kaya to add it up, no, yung parang yung ibang pasyente, like, let's say, sa online or sa ano, Dok, inuubo ko ng 2 buwan. Anong gamot? Ganun yung ano nila. So parang hinuhulaan namin kung ano yung sitwasyon na ang dami-daming mammoth of illnesses na pwede namin kuhanan. So kailangan naming precise, we need diagnostic exams, wag ho kayong magtatampo kapag kailangan nyo ho ng x-ray. Kailangan pa ng x-ray, kailangan pa ng ano. Dahil kasi Oo nga, Dok, tama ka dyan. hindi ho kasi kami manghuhula na, ay, ito ho, take mo, ito, take mo. We need to be precise. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, no, medications could affect your kidneys, especially kung antibiotics yun, no, may risk na pwede kang maging resistant with that. Ibig sabihin ng resistant kung yung tag-20 na antibiotic nagwo-work sa'yo dati, kapag kailangan mo na yon at binigyan ka pa namin ng tag-20 antibiotic, hindi na siya mag-work sa'yo. Mag-work na sa'yo yung tag-100 na.
So, ganyan ganon. Kasi mayroon nga namang sakit na pare-parehas ng symptoms no? Pero hindi mo naman alam kung alin ang may problema sa Yes, katawan oo. mo. O, kaya po kailangan talaga yon. Thank you, Lord. Doc, sabi mo, even yung mga vitamin supplements ay nakakaapekto sa kidney. Tama? Correct. Opo. Oh, ang Lahat. akala kasi ng iba, Doc, dahil vitamin siya na tinitake mo, hindi siya nakakaapekto sa kidney mo. Let's say vitamin C, no? Even vitamin C could cause stones, kidney stones, kapag sobra ka naman sa vitamin C. Ayan, So, Doc. yung Ayan ang ganun. gusto nating tanong ngayon eh. Kasi karamihan ng ating mga kapatiran ngayon ang nagsa-supplement ng C because of the pandemic. Ano ang tamang dosage ng C na Okay. itinitake ng isang tao? Okay. There's an international unit, no, na kailangan natin i-comply to meet our daily needs with vitamin C. Pero kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay prone, no, to harbor illnesses, we increase dosing of vitamin C. Pero hindi namin ho pinagsasabay. Let's say, meron kang ascorbic acid, meron ka pang Centrum, meron ka pang Cons Ace, iinumin mo yun isang beses, hindi ho pwede yun. Ay, hindi, Doc. Iihi mo lang yon. May threshold na limit na kapag na-reach ng katawan mo yung ganong level, i-excrete mo na siya. Hindi niya kayang i-absorb. Kasi ang gusto mong gawin doon is yung vitamin C ma-absorb sa dugo, magamit ng immune system mo para mag-develop ng mga white blood cells. Pero hindi dahil na-maximize na yung milligrams or yung dosing, yung excess na dosing nun, iihi mo na lang. So ideally, if you're taking supplements or vitamins na may ganong component, let's say may Centrum ka na, may Cons Ace ka pa, you do it isa sa umaga, isa sa gabi. Ihiwalay mo sila. Pero hindi naman delikado, Doc. Kaya lang, sayang lang. Yes, hindi naman delikado pero sayang lang. Pero may mga ibang tao kasi na hindi nila na-excrete ng maayos, napupunta sa kidneys. So, nagkakaroon ng kidney stones. So, mga ganun. Oh, anything talaga ng sobra, no, Doc? Yes, Merong so, nasagot na naman ni Doc, pwede ang Centrum sa diabetic, di ba? Yes, pwede. Oo, Pwede. pwede. Tapos, Multivitamins. sabi niya, ha? Ayun. Is it before or before after? meals daw or after meals yung vitamins? Well, it depends on you. No? Kapag ikaw ay walang hyperacidity, you could take it before meals, pwede yun. No? Katulad ko. Pwede kong i-take siya before meals. Mas mataas yung absorption niya. Talaga? Mas mataas yung absorption kasi Pag walang food, Doc? walang laman yung tiyan mo, pag nag-take ka, yun talaga ang ma-absorb Yun lang, niya, oo. yun lang. Pero pag may food intake, may effect yung food. Kaya yung ibang mga tinitake na gamot, gusto namin on an empty stomach kasi gusto namin fully absorbed yung Pero gamot. may mga gamot talaga na you should take with food. Yes, meron. May ganun, nakakakos ng ano. Going back sa question, if you're hyperacidic and you could not tolerate taking medications alone, no, before meals, you take it with meals. Yun lang po yung sagot nun. Tapos may tanong pa, umaga ba o gabi? Di ba? May mga tanong. It depends also on you. Yung iba ko kasi pag umiinom ako ng vitamins, inaantok ako eh. Inimin nyo sa gabi para ho antokin kayo sa gabi. Kasi kapag ako umiinom ng multivitamins pero lagi akong gising, di ako makatulog. Inumin nyo sa umaga para hindi kayo makatulog. Ganun lang siya. We change the timing. Oo. Eto, Doc. Sabi niya, good morning, Doc Mon. Ask ko lang po, ano ang tamang inom ng Jardians sa AM before or after breakfast? Nag-i-insulin din po ako sa gabi. Oo. After po. After breakfast daw po, Sister Minda. Sister Minda ko ang inom noon. Ayan. Thank you daw sa sagot, sabi ni Sister Tess. Okay. Galing kay Sister Eileen Simulata. Yun po bang sakit ng ulo sa umaga ay sign ng high blood? Pero after po ng 30 minutes workout, wala na pong sakit ulo ko. I-share ko lang tong joke na narinig ko dati. Sabi, Doc, pag gumigising ako ng umaga, sakit ho ng ulo ko eh. Sabi ng doktor, edi gumising ka ng tanghali. Para wala na. Anyway, ganito.
Hindi po siya exact, no, na kapag may masakit ang ulo, hypertensive na kaagad. Ang ano ng system nun is you still need to undergo diagnostic exams. No? Exams. Like BP monitoring, yung katulad po kanina. Might No? be because of other things, no? Yes, so it could be something else. No? Maraming ibang ano yun. Pwedeng kulang sa tulog, pwedeng may migraine headache, pwedeng hypertension, marami. Opo, Napakadami. totoo. Minsan ako, Dok, nagigising din kasi ko nung, alam mo yung pumipitik na ganun yung ulo mo sa sakit, yung paggising mo pa lang, ang gagawin ko magbi-BP ako. Tapos mababa naman. So, hindi nga po indication yun na kapag ka sumasakit ulo mo, hypertension agad. Ano, Dok? Correct, yes. May ibang causes din po. Gumising ka na lang daw ng Para tanghali, wala. sister. Sabi ni Sister Melby, ang metformin po ba ay cause ng heartburn? Yes, yung iba, yung iba hindi nila matolerate yung pag-take ng metformin. So, nire-recommend namin yung may additional component. No? Pero mas mahal nga lang siya. Ito, Doc, mas mahal po yun. Sabi ni Sister Melby, magandang tanong to, Doc. Pwede bang, kung nakakakos ng heartburn, pwede bang uminom ng herbal instead of drugs? Depende ho sa, ako kapag mababa yung, elevated yung blood sugar levels mo pero mababa lang, no? You still need to take your anti-diabetic medications. Kapag indicated na ho kayo, may limit naman ho kaming binibigay doon na kapag na-reach mo yung ganong levels, you need to take your anti-diabetic medications. Meron kasing mga pre-diabetes pa lang. Pag pre-diabetes, you could take supplements parang. Pero kapag niresetahan na ho kayo ng gamot para sa diabetes, you need to take it. Ibig sabihin, candidate na ho kayo. You still take your supplemental teas, herbal teas, pero yung gamot, you should start it, you should take it daily. Pwede daw ba, Doc, pagsabayin ng Centrum at vitamin B complex? Meron na pong vitamin B complex ang Centrum. No? Meron na po yan. So, pwede nyo pong ihiwalay kahit isa sa umaga or isa sa tanghali or isa sa gabi. Si Brother Michael may tanong, pero joke lang, Doc. Kapag diabetic ba, Doc, ang mahal mo, dapat diabetic ka din para compatible kayo? Pwede. Compatibility pala yun. Pero wag mong sasamahan ng komplikasyon. Wag niya. Ano lang. Talaga to si Oo. Vicky, oh. Kay Sister Rose Polanco naman to, Doc. Sabi niya, hi, Doc Mon, irregular po ang heartbeat ko at diabetic din ako. May maintenance na po ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagkasakit sa puso at naging diabetic nung una. Actually, yun po, no? Isa sa mga rason kung bakit dapat kayo magpa-consult, magpa-diagnose sa isang espesyalista at kung high blood, pupunta kayo sa cardiologist, is because of this. Dahil high blood ka, hindi mo dapat pwedeng kopyahin lang yung mga ibang gamot, no, na makakuha mo sa kapitbahay na ito yung iniinom niyang gamot eh. Because yung ibang gamot, merong komplikasyon that could lead into other illnesses. Let's say, irregular yung heartbeat, no? Pwedeng magkaroon ng, iinom ka ng gamot na pwedeng magkaroon ng other illnesses na pwedeng magka-complicate. So you need to be, yung mga doktor dapat precise with the diagnosis. Huwag kayong kukopya ng mga gamot ng mga kapitbahay, ng kamag-anak. Ito, para sa high blood niya, ititaking ko na rin, hindi ko pa pwede. It should be individualized, it should be diagnosed. Personal po yung talagang diagnosis. Sabi, Doc, question ni Sister Nida Hernandez, nasa Amerika. Sabi niya, although hearsay, said that metformin damages the kidney. But my dietitian said if kidney is already damaged, then metformin should be stopped. Yes, no, yun po yung sinasabi namin na kapag nakikita na namin na nasisira na yung ibang organs, no, we manage it. We give medications, we change the dosing of the medications, pero binibigyan pa rin namin ng alternative medications. Kaysa naman hindi ka uminom ng gamot. Pwede ka hong mabulag, diba? With diabetes. So ayaw mo yon na pagsisisihan mo na sana uminom ako ng gamot nung 5 years ago, bulag na ako ngayon.
So, mas mahirap po yung eye transplant, no? Kumpara sa gamot na nagagamutin lang yung kidneys ng gano'n. So, mas Sabi ni madali. Sister Gemma Di Maano, Doc, if mababa po ang diastolic madalas, indication po ng ano yun? Gaano kababa kaya? No? Yun yung, Ah. kasi we need to, yung iba, nagda-diagnose na, ay, low blood ako kasi 90 lang over 70 yung aking blood pressure. Hindi po ganon ang Hindi diagnosis ng ganon. low blood. No? Ang low blood, dinidepend namin, normal pa po yun. Pwedeng normal with your stature na, payat ka, lean ka. Kasi po ang blood pressure, kailangan ng katawan, no, para mapunuan yung kalamnan mo ng sustansya or nutrients na galing sa dugo. So kung maliit ka at maliit yung katawan mo, kailangan lang ng heart mo na mag-distribute sa maliit na katawan. Pero kung mas malaki ka, mas kailangan mong mag-skid ng pressure sa mas malaking katawan. So, yung mga maliliit, mga lean na individuals, pwede silang mag-90 over 70 lang talaga. Maliit to Sister Gemma. Kapatid ni Brother Arnold. Yes, pwede nga yan. Ang pagiging antukin po ba, Doc, ay sign ng mataas na sugar kahit hindi pagod at puyat? We need to monitor still, no, and go to diagnosis. Pero Maraming may sakit na ganun dito, Doc hindi. Technically, ang sugar kasi, 'di ba kapag nag-load ka ng sugar, parang gusto mong matulog. No, because of hormones 'yan. Hormones. Hormones daw yun, mga kapatid. Actually, yung insulin would be one. Ano? It is a gift from God pag tulog Oo, ng tulog. tama. Ha? Ang Doc, hirap. sabi niya may polyps po yung lalamunan ko. Paano pong gagawin ko? Okay, so sa lalamunan. Lalamunan daw. Okay. Sabi ni Sister Vicky Tabora ng ating Agoo. O dapat siguro meron na siyang konsulta sa ENT kasi if ever, ang problema sa lalamunan, kung hindi naman nakaka-bother with your breathing, okay lang po natin kung maliliit lang kaysa operahan, ayaw nilang, we could leave that. No? Pero kung nakaka-affect na sa pagkain, sa pagdaloy ng hangin, nahirapan ka na huminga, we need to do surgical intervention. Sabi niya, Doc, I am taking atenolol, losartan, and amlodipine. Okay lang ba yon? If that is the regimen to lower siguro ang taas-taas ng blood pressure ni Sister Nida to, Sister Ugalde Nida, sa oo. Amerika. So, pwedeng, yun yung management. No? Okay lang yun. Ito naman, Doc, paano po ang solusyon ang dry cough? Dry cough. Na ano kasi ito, Doc Nag-positive. I see. Pag dry cough, we give stop coughing medications. No? Yung pinapasinto natin with Ambroxol, mga ganon, mga dry indicated for dry coughing. Pag may plema, we do antitussives, we give yung mga pampatunaw ng mga plema like yung mga acetylcysteine, yung mga tinutunaw sa tubig, yung mga ganon. Pwede din. Kung meron daw daily na medication sa high blood, Doc, at high cholesterol, hindi daw po ba delikado sa kidney, tas may vitamin C pa daily? Yun yung sinasabi natin. You still need to take it. No? Yun is still need Merong kasi, risk. Oo, pero you tama. need to take it. Merong risk nga, pero wala kang Longer. choice. Tsaka matagal pa bago masira. Kumpara sa hindi mo pag-inom na magkakaroon ka ng complication like in 2 or 3 years. Yun. Kaya po okay lang daw pong pagsabay ng losartan, vitamin E, vitamin C. Yes, okay lang. Okay. Tignan ninyo, ngayon po kayo nagtanong ng madami. Kung kailan tayo, time na. Oo. Sabi ni Sister Eileen, Doc, yung gumising ka na lang ng tanghali, hindi po pwede, Doc. May work po Joke lang po yun. Hindi Joke ko lang galing. po yun. Actually, galing ko kay Ernie Baron yun. Kung kilala nyo pa si Ernie Baron. Si Sister Glo Garcia naman, high percentive po ako. Ano po yun? Hypertensive. At 3 ang prescription sa akin. May Cardis, Atamlodipine, and Resuvastatin. Hindi po ba maapektuhan ng aking kidney?
at ibang organs, parehas din po, no? Yung kanina sinagot ni Doc. Kailangan nyo pong, Sister Glo, kahit po, may percentage ng maapektuhan, pero kailangan nyo pa rin i-take. Yes, yes. Opo. Yun po talaga yung ating, Brother Joben, ask ko lang po kung pwedeng ituloy-tuloy ang pag-take ng vitamin B complex pag laging nag-exercise, lalo na kung may edad. Yes. At lagpas ng 60. Oo. Yes, oo. Continue Yes, lang, continue. Yes daw po. Matagal na po akong maintenance ng high blood, metoprolol 50 milligrams sa umaga. Atorvastatin 20 milligrams sa gabi. With amlodipine 5 milligrams. Pero lagi na okay ang BP ko. Kahit pahinto-hinto naman ang inom ko. Now po, nang start na akong mag-calciumate at neurogen, sa after lunch, sumasakit na po ang tuhod ko at may pangangalay ng mga kamay at braso. Sa umaga, tinutuloy ko pa po ang metoprolol sa gabi. Yes, okay lang. Tuloy-tuloy lang. Pero kapag may mga sintomas na, we need to go to the doctor para ma-connect if that is attributed to taking medications or a new set of illness. No? Kung ilang taon na po siya, kung more than 60 years old, it could be osteoarthritis that sets in at 60 years old. 60 years old na ba, Sister Weng? Oo. Yun, pwede yun. So, pwedeng pa x-ray para mabigyan ng other supplements like collagen supplements. O, Doc, dalawa na lang. 3 weeks ago na ER po ako. Sister Marikit po ito dahil sumakip ang dibdib ko at nag-penetrate hanggang likod ko. Kasi lately po, bigla-bigla ko na lang nararamdaman na parang dinakot ang dibdib ko kahit wala akong ginagawa. So ano kaya yung findings sa ER? Siguro, winark up siya, chest x-ray, ECG, ultrasound. Usually kapag chest pain na nagraradiate sa likod, connected sa gallbladder din yun. Pwedeng gallstones. Pwedeng hyperacidity, pwedeng heart. So, Daming pwedeng madami, no? oo. Okay. Yung huling tanong nasagot na po, kailan ang tamang inom ng metformin and in an empty stomach after. po ba? After meal. After meal After daw meal. po, mga kapatid. After meal. Ayan, naku! Alam niyo, pagka pinag-uusapan niya mga ganyan, Dok, nauubos ang Bitin. oras. Opo. So, mga kapatid, maraming salamat po kay Dok. Pero alam Thank you, niyo po Lord. ba na hindi pa tapos, Dok, kahit nag-overtime na tayo. Minsan lang po natin makasama si Doc at gusto po nating magpasalamat sa lahat ng sagot. Meron nga ritong comment, thank you Lord Doc daw, sa always available daw po. Thank you, Lord. Sa Thank you, online na, alam niyo po, ganito po si Doc. Pagka po kayo ay nag-message sa kanya, wag po kayong mag-expect ng sagot ka agad-agad. Ano po, kasi po, meron pong trabaho yan everyday. Actually po, napaka-toxic na ng trabaho niya ngayon, pero he always finds time po para sagutin tayo kahit na hindi immediately. Sasagutin po tayo, maghihintay lang po. Kahit Talagang- alas 12 ng gabi, minsan sumasagot ako. Oo, kahit nga, tama, kahit na midnight po. Basta hindi po busy si Doc, sumasagot po siya agad. Pag hindi po kayo sinagot agad, ibig sabihin po, oo, kasi hindi na lang po kasi siya basta tumitingin ng pasyente ngayon. Siya po ay director na kaya may mga meetings na po yan sa management, mga ganon. Kaya, basta sasagutin kayo ni Doc. Yes. Opo. In 2 years, 3 years, or 4 years. Siyempre naman po, hindi po natin nahahayaan na matapos ang araw na ito nang hindi po natin pinapakanta si Doc. Dahil ito po, bukod po sa pagiging doktor, ito po ay isang gift sa kanya ng Diyos na ginagamit din po niya for God's glory. Kaya pakinggan po natin ngayon ng awitin sa atin ni Doc bago po tayo mag-closing prayer. Yan, Doc.
worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You taught me, Lord, to worship you. You gave me hope and so much joy. You are worthy, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You taught me, Lord, to worship you. You gave me hope and so much joy. You are worthy, you are worthy to be praised. I lift my hands to worship you. I raise my voice. You are worthy, you are worthy to be praised. Now and forever, I will give you thanks. Now and forever, I will give you praise. Lord Jesus, Lord Jesus, you are worthy, you are worthy to be praised. I lift my hands to worship you. I raise my voice to you, Jesus. You are worthy, you are worthy to be praised. Ayan, thank you Lord. Ayan, thank you po sa mga kapatiran natin na sinamahan tayo ngayon. At maraming salamat din, Doc. Doc, pang last na bilin sa kanila bago tayo magpaalam. Nawala na yung mic ni Doc. Yan, thank you, Lord. Yan. Yun po, update with COVID-19. Patuloy po tayong magdasal. No? Meron na pong 4 na vaccine na maaring mabigay. Mag-start mabigay this December sa ibang bansa. No? And hopefully, makarating po sa Pilipinas like in the next early next year. No? At doon po ang pinadadasal natin na ito po yung ultimate na panalangin natin na mag-start na pong bababa at hindi makakahawa ang COVID-19 dahil may bakuna na po ang bawat isa. Thank you, Lord. We continue to pray for the new research at hindi po tayo mahawa, no? At patuloy pa rin natin ang pagdasal sa mga frontliners, medical frontliners, sa mga pati yung mga security guards, mga essential workers, no, na may direct contact with individuals. Ayan. Thank you, Lord po, mga kapatid. Huwag po natin kakalimutan that the Lord is the greatest healer. But the doctors are here as an instrument of the Lord, mga kapatid. They can be instruments of God's healing. At sila po ang ibinigay po ng Diyos sa atin dito sa lupa para i-alleviate yung ating mga pains na nararamdaman, gawa po ng mga sakit natin. Pero our greatest healer is the Lord. Even the doctors recognize that, mga kapatid, na greatest healer po natin
ay ang ating Panginoon. Thank you, Lord Doc, sa araw na Lord. ito. Thank you, Lord. Abangan niyo pa po ngayong December, mga kapatid, dahil po magpapasko, ihinga natin si Doc ng mga awitin, ano? Kaya abangan niyo po. Kaya thank you, Lord po, sa lahat ng mga kapatid din natin na sumama sa atin sa umagang ito. At pagdating po ng ibang holiday next year, susubukan po natin ulit na kunin ang holiday ni Doc habang walang biyahe. Pero pag may biyahe, Sige, damuhan natin to. Parang part 3, part 4. Kasi part 2 na ito eh. No? Damihan natin. Pero mas gusto natin na iba naman yung pag-usapan natin. No? Yung Iba. mga hindi na sakit like weight loss, mga ganun daw. yan ang gusto rin natin. Okay? Gawin po natin sa susunod po na pagbabalik niya ay tungkol sa weight loss naman. Ano ang mga safe at saka mga dangerous way ng paglulus ng weight. Hindi ba, Doc? At ano ba yung right way? Kasi alam niyo po, ang kanyang bewang ay kasing laki na lang ng bewang ko. Ganun na po siya kapayat ngayon, mga kapatid. Kung kailan COVID, hindi ba? Di ba nakakainis si Doc? Ayan. Thank you, Lord, po ulit. At mananalangin po muna tayo bago po tayo magpaalam sa ating mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Especially, Lord, sa iyong anak na nandito po ngayon at sinamahan kami at nagbigay po ng mga information sa aking mga kapatiran. Thank you, Lord, for always using him, Lord, as your instrument para po makapagbigay ng mga dapat gawin ng iyong mga anak. And we pray, Lord, na you continuously bless Doc Mon in all areas of his life. At alam ko po na patuloy mo siyang gagamitin for your glory. Kaya naman po patuloy naming dinadasal na always be with him, at protect him always, Lord. At ibigay po ang kanyang heart's desire. Sa mga kapatiran po namin na nasa kanya-kanyang mga bahay, ang dalangin din po namin, Lord, ay ingatan niyo po sila palagi. At yung kanilang health, ay kayo rin po ang magbibigay ng wisdom sa kanila kung papaano po ang gagawin everyday para kami ay maging malusog. Hindi lamang po spiritually but also physically. Maraming salamat po ulit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless Thank you, Lord. po. God bless you. God bless you. Bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.